pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa ay isang paglapastangan sa loob ng silid-pulungan na iyon, kung saan ang bawat salita ay may bigat ng milyon-milyong piso. Ang tanging dapat na umalingaw-ngaw ay ang boses ni Gustavo Nogueira. Siya ang hari sa kahariang ito, na gawa sa salamin at bakal. Ang kanyang boses, kalmado, may awtoridad at hindi natitinag ang batas. Ngunit ang munting panginginig ng kanyang telepono ay sumira sa lahat ng yon. Hindi niya ito pinansin sa una. Ipinagpatuloy niya ang kanyang presentasyon tungkol sa bagong proyektong magpapatayo ng isa na namang tore sa kalangitan ng Maynila. Ngunit muli, itong nag-vibrate at muli, paulit-ulit. Isang desperadong pagkatok sa pader ng kanyang perpektong mundo. Sumulyap ang mga board members. Nawala ang kanilang atensyon sa mga numero sa screen at napunta sa maliit na itim na parihaba sa tabi niya. Naramdaman ni Gustavo ang pag-init ng kanyang batok. "Excuse me for a moment," sabi niya. Pilit pinapanatili ang lamig sa kanyang boses. Kinuha niya ang cellphone, isang hindi pamilyar na numero, at isang text message. "Kung gusto mo pang makitang buhay ang nanay mo, pumunta ka sa lumang bodega sa dulo ng Riverside Drive. Mag-isa ka." Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naubos. Ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay tila lumabo. Ang kanyang ina? Si Clarice? Anong kalokohan ito? Huli niya itong nakausap kahapon. Masaya ito, ayon kay Lorena. Nagpapahinga lamang daw ito sa bahay dahil masama ang pakiramdam. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng kanyang assistant. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, na ikinagulat ng lahat. "The meeting is adjourned," deklara niya. Ang boses ay garalgal at hindi na niya makilala. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga tanong. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa elevator, ang mensahe ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isang masamang biro? Isang pagtatangkang manakot para sa ransom? Ang kanyang ina ay isang mabait na babae. Wala itong kaaway. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, muling tumunog ang telepono. Ang parehong numero. Sinagot niya ito, nanginginig ang kamay. "Sino ka?" Sigaw niya. Walang oras para sa tanong. Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Boses na binago, parang robot. Riverside Drive, ang nag-iisang bodega doon, 5 minuto, at ibinaba ang tawag. Pinaharurot ni Gustavo ang sasakyan. Ang mga busina ng ibang motorista ay parang mga pamilyar na ingay mula sa isang malayong mundo. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang pagtibok ng kanyang puso na parang tambol, ang malamig na pawis sa kanyang noo, at ang imahe ng kanyang ina sa kanyang isipan. Ang Riverside Drive ay isang nakalimutang bahagi ng lungsod. Mga damo na kasing taas ng tao, mga abandonadong gusali, at sa dulo, naroon nga, isang bodega na kinakalawang. Ang mga pinto ay nakasara. Bumaba siya ng sasakyan, iniwang bukas ang pinto at nakabukas ang makina. Wala siyang pakialam. "Nay!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa katahimikan. "Ma!" Walang sumagot. Sinubukan niyang itulak ang malaking pinto na bakal. Nakalak. Sa tindi ng galit at takot, sinipa niya ito. Muli at muli, hanggang sa ang kalawang na lock ay bumigay at ang pinto ay bahagyang bumukas. Lumilikha ng isang nakakabinging ingay. Ang amoy sa loob ang unang sumalubong sa kanya. Amoy ng alikabok, ng pagkabulok, at ng isang bagay na mas malala pa. Isang amoy ng kawalan ng pag-asa. Madilim sa loob. Kinapa niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Ang sinag ng ilaw ay gumapang sa maruming sahig, sa mga sapot ng gagamba, sa mga basag na bote. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Isang figura. Nakabaluktot. Nakahiga sa ibabaw ng mga basahang karton.
Napaluhod si Gustavo, ang kanyang ina. Ngunit halos hindi na niya ito makilala. Ang dating babaeng laging maayos at mabango ay naging isang tumpok ng butot balat. Ang kanyang buhok ay magulo at marumi, ang kanyang mga pisngi ay humpak, at ang kanyang damit ay punit-punit. Diyos ko, Nay. Bulong niya, gumagapang palapit. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo nito at inilagay sa kanyang kandungan. Ang mga mata ni Clarice ay bahagyang bumukas, isang kisap mata ng pagkilala, isang luhang namuo at gumulong sa kanyang maruming pisngi. Gus, Tavo. Ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos, parang tuyong dahon. Anak. Shh. Nay, nandito na ako. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang magsalita. Sabi ni Gustavo. Ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Hinaplos niya ang buhok nito, tinatanggal ang isang piraso ng tuyong dahon. Sino ang gumawa nito? Sino ang may pusong gawin ito sa kanyang ina? Umiling si Clarice, tila may inipong lakas. Kailangan mong malaman. Mamaya na, Nay. Magpalakas ka muna. Hindi. Pilit niyang sinabi. Wala ng oras. Hinawakan ni Clarice ang kwelyo ng damit ni Gustavo. Ang kanyang mga mata, kahit na malabo, ay mayroong apoy ng pagkaapurahan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ng anak. Ang kanyang hininga ay mabaho at mahina, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing linaw ng kristal sa isipan ni Gustavo. Isang pangalan. Isang pangalan na gumiba sa pundasyon ng kanyang mundo. Isang pangalan na hindi niya kailanman inakalang maririnig niya sa ganitong paraan. Si Lorena. Bulong ng kanyang ina. Ang asawa mo. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga mata ni Clarice ay pumikit. Ang kanyang kamay ay bumagsak mula sa kwelyo ni Gustavo. Ang kanyang katawan ay lumambot sa mga bisig nito. Nay! Nay! Niyugyug niya ito ng bahagya. Clarice! Magumising ka! Ngunit wala nang sagot. Binuhat niya ang magaan na katawan ng kanyang ina. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Habang tumatakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Si Lorena. Ang asawa mo? Si Lorena. Si Lorena. Hindi maaari. Isang pagkakamali. Nagdedeliryo lang ang kanyang ina dahil sa gutom at paghihirap. Ngunit habang maingat niyang inihihiga ang kanyang ina, sa upuan ng pasahero, nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang hindi kilalang numero. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen na may kasamang larawan ng isang nakangiting babae na niyayakap siya. Mahal ko calling. Nakatitig lamang si Gustavo sa screen, hawak sa isang kamay ang telepono na nag-aalok ng boses ng kanyang asawa at sa kabilang kamay ay ang malamig na kamay ng kanyang ina na halos hindi na humihinga. At sa sandaling iyon, ang hari ng kanyang kaharian ay nalito, nawasak at nag-iisa sa gitna ng mga guho. Ang mga ilaw sa emergency room ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa hangin. Pilit na tinatabunan ang alaala ng amoy ng pagkabulok sa bodega. Bawat tunog, ang kaluskos ng sapatos ng mga nurse sa sahig, ang mahinang tunog ng mga makina, ang pag-iyak ng isang bata sa kabilang kurtina ay parang karayom na tumutusok sa pagod niyang isipan. Nakaupo si Gustavo sa isang upuang plastik sa pasilyo. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot at may bahid ng dumi mula sa sahig ng bodega. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagpatayo ng mga gusali, pumirma ng milyon-milyong kontrata. Ngayon, nanginginig ang mga ito. Lumabas ang isang doktor mula sa silid kung nasaan si Clarice. Mr. Nogueira? Agad na napatayo si Gustavo. Ang nanay ko, kumusta na siya? She's stable for now, sabi ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Pero kailangan kong maging prangka.
Your mother is suffering from severe malnutrition and dehydration. Her body is extremely weak. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. Another day in that condition, I don't think she would have made it. Ang bawat salita ng doktor ay isang kumpirmasyon. Isang patunay. Hindi ito guni-guni ng isang matanda. Ito ay isang katotohanang medikal. May nagpabaya sa kanya. May nagutom sa kanya. Tumango lang si Gustavo, hindi makapagsalita. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Gagawin namin ang lahat para sa kanya. Dagdag ng doktor bago umalis. Naiwan si Gustavo na mag-isa sa pasilyo. Ang mga salita ng doktor ay umuulit sa kanyang isip. Severe malnutrition, dehydration, at ang bulong ng kanyang ina, si Lorena. Mahal! Isang pamilyar na boses ang sumigaw ng kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita si Lorena. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang magandang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang perpektong imahe ng isang nag-aalalang asawa. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Humahagulgol sa kanyang dibdib. Diyos ko, Gustavo, anong nangyari? Tumawag ang assistant mo. Sabi niya, umalis ka raw bigla. Tapos nalaman ko na lang na nandito kayo sa ospital. Ang mama, kumusta siya? Anong nangyari sa kanya? Humiwalay si Gustavo sa yakap. Sapat lang para makita ang mukha nito. Hinawakan niya ito sa mga balikat. Pinilit niyang maging kalmado. Lorena, saan mo huling nakita si mama? Mas lalong napaiyak si Lorena. Kaninang umaga. Sa kwarto niya. Sabi niya, masama raw ang pakiramdam niya kaya hindi na muna siya bababa para mag-agahan. Pinadalhan ko siya ng pagkain pero hindi niya ginalaw. Akala ko gusto niya lang magpahinga. Gustavo, ano ba talaga ang nangyari? Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, naghahanap ng kahit anong senyales, isang pagkurap, isang pag-iwas ng tingin. Pero wala. Ang nakita lang niya ay mga luhang umaagos mula sa mga matang puno ng pagkalito at takot. Natagpuan ko siya sa isang abandonadong bodega sa Riverside Drive. Sabi niya, dahan-dahan pinapanood ang reaksyon nito. Ang bibig ni Lorena ay bahagyang bumuka sa pagkabigla. Ano? Paanong nangyari yon? Bakit siya mapupunta doon? Hindi ko alam, Lorena. Ikaw ang kasama niya sa bahay. Ikaw ang dapat kong tanungin. May pait sa kanyang boses na hindi niya napigilan. Napayuko si Lorena. Ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mahal, patawarin mo ako. May dapat ka sigurong malaman. Ayoko lang sabihin sa'yo kasi ayokong dagdagan ang mga iniisip mo sa trabaho. Ang ano? Tanong ni Gustavo. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Nitong mga nakaraang linggo, napapansin kong nagiging makakalimutin na si Mama, sabi ni Lorena sa pagitan ng mga hikbi. Minsan, nakikita ko siyang naglalakad sa hardin, kinakausap ang sarili niya. Noong isang araw, hinahanap niya ang papa mo. Gustavo, matagal nang wala ang papa mo. At may ilang beses na rin siyang nagtangkang lumabas ng bahay mag-isa. Pinipigilan ko siya. Sinasabi kong magpahinga na lang. Hindi ko naman nakalain na aabot sa ganito. Patawarin mo ako. Dapat sinabi ko sa'yo agad. Ang kwento ni Lorena ay perpekto. Masyadong perpekto. Ito ay isang makatwirang paliwanag. Ang pagtanda. Ang pag-uulyanin. Ito ay isang bagay na nangyayari talaga. Maari kayang nagkamali lang ang kanyang ina? Na sa kanyang pagkalito, ang pangalan ng taong huli niyang nakita ang kanyang nabanggit? Tumingin si Gustavo sa umiiyak na babae sa kanyang harapan. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng mahal niya. Ang ina ng kanyang anak-anakan. Nakikita niya ang sakit sa mukha nito, ang pagsisisi. O iyon ba talaga ang nakikita niya? Ang kanyang isip ay isang magulong digmaan sa pagitan ng bulong ng kanyang ina at ng mga luha ng kanyang asawa.
Isang nurse ang lumapit sa kanila. "Sir, ito po ang mga gamit na kasama ni Mrs. Nogueira nang dalhin ninyo siya rito." Iniabot sa kanya ng nurse ang isang maliit na plastic bag. Sa loob, naroon ang luma at gasgas na pitaka ni Clarice, isang panyo, at isang rosaryo. Kinuha ito ni Gustavo, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Salamat," sabi niya. Habang hawak niya ang plastic bag, ang kanyang hinlalaki ay sumayad sa pitaka ng ina. May naramdaman siya, isang bagay na hindi dapat naroon. Sa loob ng lining ng lumang pitaka, may isang maliit at matigas na bagay na nakatupi. Isang bagay na maingat na itinago. Tumingin siya kay Lorena, na ngayon ay pinupunasan ang kanyang mga luha at sinusubukang ngumiti para sa kanya. Isang ngiti ng katatagan. "Everything will be okay, mahal," bulong nito. "We will get through this. Malalagpasan din natin to." Tumango lang si Gustavo, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa plastic bag na hawak niya. Ang kanyang isip ay hindi na nakikinig sa mga salita ni Lorena. Nasa loob ng mumurahing pitaka na yon ang isang bagay na maaring maging sagot. Isang bagay na maaring magpatunay na ang kanyang asawa ay isang santo o isang demonyo. Ang mainit na tubig mula sa shower ay dumadaloy sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang hugasan ang lamig sa loob niya. Pagkatapos ng isa pang oras ng pag-arte sa ospital, pag-aalok ng kape kay Gustavo at pakikipag-usap sa mga nurse na may pekeng pag-alala, sa wakas ay nakauwi na rin siya sa mansyon. Ang kanyang kanlungan, ang kanyang palasyo, ang kanyang tropeo. Pinatay niya ang tubig at humarap sa salamin na napapalibutan ng mga bumbilya, parang isang dressing room ng artista. At sa isang banda, iyon naman talaga siya, isang artista. Ang pinakamagaling sa lahat. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang mukha ng isang babaeng nagdadalamhati. Namumugto ang mga mata, bahagyang magulo ang buhok, perpekto. Isang munting naman ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magaling, Lorena," bulong niya sa sarili. Magaling. Hinubad niya ang maskara ng pagiging biktima. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng talas at kalkulasyon. Ang nanginginig niyang mga kamay kanina ay matatag na ngayon habang kinukuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng marmol na countertop. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact at pinindot ang isang pangalan na nakasave bilang pinsan, kapatid ng kanyang ina. Ang kanyang kasabwat, si Rafael. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. "Lorena? Nabalitaan ko." "Huwag kang magsalita." Putol niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, malayo sa boses na narinig ni Gustavo kanina. Nasa ospital na sila. Narinig niya ang matinis na paghinga ni Rafael sa kabilang linya. "Ano? Paano nangyari yon? Akala ko ba?" May tumawag sa kanya, isang anonymous tip, sabi ni Lorena. Naglalakad palabas ng banyo patungo sa kanyang walk-in closet na puno ng mga damit at sapatos na hindi niya kailanman pinangarap na magkaroon. Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod na gagawin. Anong gagawin natin? Paano kung magsalita ang matanda? Nanginginig ang boses ni Rafael, puno ng takot. "Huwag kang magpanik. Mukha kang tanga." Asik niya. "Ako ang bahala sa lahat dito. Ang kailangan mong gawin ay linisin ang lahat ng bakas, ang mga fund transfer, ang mga pekeng invoice. Siguraduhin mong walang makikita ang sino mang auditor na pwedeng upahan ni Gustavo." "Pero paano kung magsalita siya?" Ulit ni Rafael. Napangisi si Lorena habang hinahaplos ang isang damit na seda. Hindi na siya makakapagsalita ng maayos. At kung sakali man, sino sa tingin mo ang paniniwalaan ni Gustavo? Ang isang matandang nag-uulyanin na sinasabi kong may diferensya na sa isip o ang asawa niyang perpekto na umiiyak sa tabi niya? Katahimikan sa kabilang linya. "Gawin mo na ang sinabi ko," utos niya bago patayin ang tawag. Sumandal siya sa pader. Ang lamig ng pader ay gumagapang sa kanyang likod.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang imahe ng kanyang magarang closet ay nawala. Napalitan ito ng isang madilim at masikip na apartment. Amoy ng piniritong isda at kahirapan. 15 taon na ang nakalipas. Isang mas batang Lorena ang nakatayo sa sala ng isang mansyon na mas malaki pa kaysa sa bahay nila Gustavo ngayon. Nanginginig. Umiiyak. Sa kanyang harapan, isang matandang babae na nakasuot ng alahas ang tumitingin sa kanya na may pagkasuklam. Si Senyora Villarreal, ang ina ng kanyang unang pag-ibig. Ano ang akala mo sa sarili mo? Sabi ng matandang babae. Ang boses ay parang latigo. Na dahil lang maganda ka, maaakit mo na ang anak ko at makakapasok ka sa pamilyang ito? Kumuha ng isang sobre ang senyora mula sa mesa at inihagis ito sa sahig sa paanan ni Lorena. Kumalat ang mga pera. Heto, pera, sabi nito na may pang-aalipusta. Yan naman ang habol ninyong mga mahihirap, di ba? Lumayo ka sa anak ko. Hindi ka nababagay dito. Mananatili kang basura. Nagmulat ng mata si Lorena. Ang alaala ay kasing sakit pa rin ng dati. Ngunit ngayon, ang sakit ay may kasamang apoy. Hindi na siya basura. Hindi na kailanman. Naglakad siya palabas ng kanyang silid at dahan-dahang binuksan ang pinto sa kabilang kwarto. Ang silid ni Mateo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba. Napaka-inosente. Napakapayapa. Lumapit si Lorena at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Lahat ng ito, bulong niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa magandang kwarto, sa mga mamahaling laruan. Ay mapupunta sa iyo balang araw, anak. Ngunit sa kanyang isip, may karugtong ang pangungusap at sa akin. Hinalikan niya ang noo ni Mateo at tumayo para umalis. Pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Ang kanyang plano, kahit na may kaunting aberya, ay gumagana pa rin. Si Gustavo ay nalilito. Ang matanda ay walang kapangyarihan at si Rafael ay isang sunod-sunurang aso. Pabalik sa kanyang silid, umupo siya sa kanyang malambot na kama. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito, inaasahan na baka isa lang itong spam message, ngunit ang kanyang dugo ay tila nanlamig nang mabasa niya ang 4 na salita. 4 na salitang sumira sa kanyang pakiramdam ng kapangyarihan at pinalitan ito ng purong takot. Alam ko ang ginawa mo. Sinabi ni Gustavo kay Lorena na mauna nang umuwi. Kailangan daw muna niyang ayusin ang ilang bagay sa opisina. Isang kasinungalingan. Ang totoo, kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga ng hangin na hindi amoy ng pabango ni Lorena. Sa loob ng kanyang sasakyan, sa tahimik na basement parking ng ospital, kinuha niya ang plastic bag. Dahan-dahan niyang inilabas ang luma at marupok na pitaka ng kanyang ina. Hinawakan niya ito nang may pag-iingat na para bang isa itong relikya. Kinapa niya ang lining sa loob at doon naramdaman niya ito. Isang maliit at nakatuping papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ito. Ang papel ay luma, nanininilaw at lukot na lukot. Ang mga sulat dito ay hindi pantay-pantay. Halatang isinulat ng isang kamay na mahina at nanginginig. Ngunit malinaw ang mga salita at numero. Isang listahan, mga petsa, at sa tabi ng bawat petsa may mga halaga. 500,000, 1,000 awan sa 50,000. Mga halagang imposibleng basta na lang mawala. At sa ibaba ng listahan, isinulat ng mas malaki at mas may diin. Isang pangalan. Rafael. Nag-init ang ulo ni Gustavo. Si Rafael, ang pinsan ni Lorena.
Ang lalaking tinulungan niyang makapasok sa kumpanya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya para maging chief accountant niya. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Isang koneksyon na madilim at masalimuot. Hindi ito simpleng pagpapabaya. Ito ay isang plano. Ikinuyuyom niya ang kanyang kamao. Halos madurog ang papel sa loob nito. Kailangan niya ng pruweba. Pruweba na hindi kayang baluktutin ng mga luha ni Lorena. Imbes na umuwi, nagmaneho siya papunta sa kanyang opisina. Ang toring salamin na dati niyang ipinagmamalaki ay tila isa na ngayong kulungan. Hating gabi na, tahimik ang buong palapag. Ang tanging naririnig ay ang ugong ng aircon at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Umupo siya sa kanyang lamesa, binuksan ang kanyang computer at sinimulang halongkatin ang mga financial records. Inihambing niya ang mga petsa sa papel sa mga ulat ng kumpanya. Sa una, wala siyang makita. Malinis ang lahat, masyadong malinis. Ngunit alam niyang nandoon lang yon, nakatago. Kinuha niya ang kanyang personal na telepono at nag-dial ng numero. Isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. "David?" sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Gustavo Nogueira ito. "Gus, napatawag ka?" "Hating gabi na riyan sagot ng boses, tunog nag-aalala. Si David Santos, isang datihang auditor at kaibigan ng kanyang ama. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. "I need a favor, David. A big one," sabi ni Gustavo. Ang boses niya ay mahina, pero seryoso. "And it needs to be completely confidential. Off the books. Walang dapat makaalam, kahit ang mga tao ko." "Ano yon?" "Kailangan kong ipa-audit ang lahat ng transaksyon sa kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Lahat ng account na hinahawakan ng chief accountant ko, si Rafael Cruz." Natahimik si David sa kabilang linya. Alam niyang seryoso ang sitwasyon. "Okay, Gus. I'll handle it personally. Send me what you have." Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Gustavo ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Mayroon na siyang unang hakbang. Umuwi siya sa bahay ng halos mag-uumaga na. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid. Nakita niya si Lorena, mahimbing na natutulog. Sa liwanag ng buwan na tumatama mula sa bintana, mukha itong isang anghel. Mapayapa, inosente. Ngunit ngayon, kapag tinitingnan niya ito, iba na ang nakikita niya. Isang anino ang bumabalot sa magandang mukha na yon. Isang kasinungalingan. Kinabukasan, bumisita siya sa ospital. Gisingin na ang kanyang ina, ngunit nakatitig lang ito sa kisame. Ang mga mata ay walang buhay. Umupo si Gustavo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Payat na payat, malamig. "Nay," bulong niya. Dahan-dahang lumingon si Clarissa na sa kanya. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero nakita ni Gustavo ang lahat sa mga mata nito. Ang takot, ang sakit. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Huwag po kayong mag-alala," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi niya naramdaman noon. "Ipinapangako ko, malalaman ko ang lahat at pagbabayaran nila ang ginawa nila sa inyo." Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ni Clarice. Isang tahimik na pasasalamat. Sa sumunod na 2 araw, nagpanggap si Gustavo. Umuwi siya sa tamang oras. Kinausap niya si Lorena na parang walang nangyari. Ngunit sa bawat ngiti niya, may nakatagong galit. Sa bawat yakap, may yelo. At sa wakas, habang siya ay nasa gitna ng isang pulong, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. David Santos. Mabilis siyang nagpaalam at sinagot ang tawag sa isang pribadong lugar. "Gus," sabi ni David sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. "Sinimulan na namin yung pinapagawa mo." Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. "Sir," pagpapatuloy ni David, ang kanyang tono ay nagbago, naging mas mabigat. "May problema nga tayo."
Malaki. May nagbago kay Gustavo. Hindi ito isang bagay na hayagan. Hindi niya ito sinisigawan. Hindi siya nagtatanong. Sa katunayan, siya ay naging mas tahimik. Ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga halik niya sa umaga ay mabilis na lang. Isang dampi sa labi na walang init. Ang mga yakap niya ay parang obligasyon na lang. Ang kanyang mga braso ay naninigas at ang kanyang mga mata, iyon ang pinakamatindi sa lahat. Tinitingnan siya nito, ngunit hindi na talaga siya nito nakikita. Ang nakikita nito ay isang multo, isang tanong na hindi masagot. Alam ni Lorena na nauubos na ang kanyang oras. Ang bawat araw na lumilipas ay isang butil ng buhangin na bumabagsak sa hourglass ng kanyang mga kasinungalingan. Ang kumpirmasyon ay dumating sa anyo ng isang panic-stricken na tawag mula kay Rafael. Lorena, may nag-audit sa mga account ko. Bulong nito sa telepono, ang boses ay nanginginig. Hindi galing sa internal team, isang tagalabas. Tinanong ko kung sino ang nag-utos. Ayaw nilang sabihin, pero alam kong si Sir Gustavo to. Alam na niya. Patay tayo. Tumahimik ka, maring sabi ni Lorena, kahit na ang sarili niyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa bintana ng kanyang silid, nakatingin sa malawak na hardin sa ibaba, ang hardin na pinaghirapan niyang makuha. Huwag kang gagawa ng kahit anong kahina-hinala, hayaan mo sila. Malinis ang mga papel, di ba? Sa tingin ko, pero kung magaling sila, ako na ang bahala. Putol niya at ibinaba ang tawag. Kailangan niyang kumilos. Hindi na sapat na palabasin lang na ulyanin ng matanda. Kailangan niyang gawin itong isang katotohanang medikal, isang bagay na nakasulat sa papel, pirmado ng isang doktor. Kailangan niyang sirain ang kredibilidad ni Clarice ng tuluyan. Mayroon na siyang naiisip na plano. Kinabukasan, sinadya niyang mag-usap sa telepono sa sala kung saan alam niyang naglilinis ang pinakamatagal na nilang kasambahay, si Yaya Melba. "Hello, doktora," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Pasensya na sa abala. Oo, tungkol ito sa biyenan ko. Oo, si Clarice. Kasi nitong mga araw, lumalala na yata. Sinasabi niyang may gustong kumuha ng pera niya, na may nananakit sa kanya. Nag-aalala na talaga ako." Sinuliyapan niya si Yaya Melba na nagkunwaring hindi nakikinig ngunit halatang sinisip-sip ang bawat salita. Perpekto. Ang tsismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa ospital. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Dr. Alcaraz, isang psychiatrist na may malaking utang na loob sa kanya mula sa isang insidente sa nakaraan. Naabutan nila si Gustavo na nakaupo sa tabi ng kama ni Clarice. "Mahal," bati ni Lorena. Ngumiti siya ng malungkot. Nagulat si Gustavo nang makita ang lalaking kasama niya. Si Dr. Alcaraz nga pala, isang kaibigan. Nakiusap akong sumama siya para tingnan si Mama. Kumunot ang noo ni Gustavo. Tingnan para saan? Bago pa man makasagot si Gustavo, lumapit na si Dr. Alcaraz sa kama ni Clarice na may propesyonal na ngiti. "Mrs. Nogueira, magandang araw po. Gusto ko lang po sanang makipagkwentuhan ng kaunti." Nakatulala lang si Clarice. "Mama," sabi ni Lorena. Ang kanyang boses ay malambing na parang seda. "Para rin po ito sa inyo, para malaman natin kung paano kayo matutulungan." Biglang nagkaroon ng buhay ang mga mata ni Clarice. Tumingin siya kay Dr. Alcaraz, pagkatapos ay kay Lorena. Isang apoy ng galit ang sumiklab sa kanyang mahinang katawan. "Hindi ako baliw," sabi niya. Ang kanyang boses, kahit na mahina, ay puno ng diin. "Alam ko ang ginagawa mo, Lorena. Isa kang ahas." Napahawak si Lorena sa kanyang dibdib na parang nasaktan. Tumingin siya kay Gustavo na may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Dr. Alcaraz naman ay tumango-tango lang na parang kinukumpirma ang isang bagay sa kanyang isip. "Huminahon po kayo, Mrs.
sabi ng doktor ng mahinahon. Huwag mo akong hawakan, sigaw ni Clarice nang subukan siyang pakalmahin ng doktor. Lahat kayo, pinagtutulungan ninyo ako. Gustavo anak, maniwala ka sa akin. Ang eksena ay perpekto para kay Lorena. Sa mata ng ibang tao, ang pagpupumiglas ni Clarice ay hindi mukhang pagtatanggol sa sarili. Ito ay mukhang isang episode ng isang taong wala na sa tamang pag-iisip. Hinila ni Lorena si Gustavo palabas ng silid. Nakita mo na, sabi niya, humahagulgol. Ganyan na siya palagi. Gustavo, natatakot na ako para sa kanya. Gusto ko lang naman kung anong makakabuti sa kanya. Yinakap siya ni Gustavo, ngunit naramdaman ni Lorena ang pag-aatubili nito. Ilang sandali pa, lumabas si Dr. Alcaraz. Tinanggal niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga. Mr. Nogueira, sabi niya sa isang seryosong tono, based on my initial observation and the stories I've heard from your wife, your mother is exhibiting classic signs of senile paranoia with bouts of aggression. Ang mga salita ay parang musika sa tainga ni Lorena. She sees people, especially those closest to her, as threats. Pagpapatuloy ng doktor. Kailangan nating magsagawa ng mas maraming tests. Pero sa ngayon, I strongly recommend considering a special care facility for her. Isang lugar kung saan mabibigyan siya ng tamang atensyon at hindi siya makakapanakit ng sarili o ng iba. Iyon na ang hatol. Napatingin si Lorena kay Gustavo. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mukha nito. Nakita niya ang pagkalito. Panalo na siya. Ngunit nang magsalita si Gustavo, ang kanyang boses ay malamig. At ang mga salita nito ay hindi ang inaasahan ni Lorena. Thank you for your opinion, doctor, sabi ni Gustavo. But I will be the one to decide what's best for my mother. Ang desisyon ni Gustavo na wag munang isuko ang kanyang ina sa isang institusyon ay parang isang deklarasyon ng giyera na siya lang ang nakakaalam. Pag-uwi niya ng gabing iyon, ang ngiti ni Lorena ay tila mas matamis, ngunit sa likod nito, naramdaman ni Gustavo ang isang pader ng yelo. Kinabukasan, sa kanyang opisina, natanggap niya ang email na hinihintay niya. Subject: Confidential. Audit findings from David Santos. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Isang bahagi niya ang gustong burahin na lang ito, magpanggap, na hindi ito umiral at bumalik sa masayang kasinungalingan na kanyang tinitirhan. Ngunit ang imahe ng kanyang ina na nakahiga sa maruming sahig ng bodega ang nagbigay sa kanya ng lakas. Binuksan niya ang email, naka-attach dito ang isang detalyadong ulat. Habang binabasa niya ang bawat pahina, ang bawat numero, ang bawat chart, ang hangin sa kanyang baga ay tila unti-unting nauubos. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang masalimuot na web ng panlilinlang. Mga pekeng kumpanya na itinayo sa pangalan ng mga taong hindi umiral, mga invoice para sa mga materyales na hindi kailanman dumating, mga fund transfer na maingat na ikinubli sa ilalim ng mga miscellaneous expenses, at sa gitna ng lahat ng ito ay dalawang pangalan. Rafael Cruz bilang tagapagsagawa at Lorena Nogueira bilang ang nakatagong benepisyaryo ng karamihan sa mga pondo. Ang bawat numero ay parang martilyo na pumupukpok sa pundasyon ng kanyang pagtitiwala. Ang bawat transaksyon ay isang patak ng lason sa kanyang dugo. Milyon-milyon. Ninakawan siya ng babaeng pinatulog niya sa kanyang tabi gabi-gabi. Bigla, may naalala siya. Isang alaala na tila hindi mahalaga noon, ngunit ngayon ay sumisigaw sa kanyang isipan. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nagmamadali siyang umalis para sa isang flight papuntang Singapore. Nasa pinto na siya nang tawagin siya ni Lorena. Ang boses nito ay malambing. Mahal, sandali lang, sabi nito. May hawak na isang manipis na folder.
May mga papel lang para sa mga bago nating investments. Kailangan ko lang ng pirma mo. Naiinis man sa abala, kinuha niya ang pluma. Saan? Tanong niya. Itinuro nito ang mga linya. Dito, dito, at dito. Ngumiti ito ng matamis. Para to sa kinabukasan natin, just in case may mangyari. Hindi na niya binasa. Nagtiwala siya. Pumirma siya. Ang alaala ay parang kidlat na tumama sa kanya. Mga bagong investments, just in case may mangyari. Isinara niya ang kanyang laptop. Kailangan niyang mahanap ang mga papel na yon. Nagmaneho siya pauwi na parang baliw. Ang isip ay lumilipad. Kung ang natuklasan ni David ay ang katawan ng krimen, alam niyang ang mga papel na yon ang sandatang ginamit. Dumiretso siya sa home office, isang silid na bihirang gamitin ni Lorena. Nagsimula siyang maghalungkat. Sa mga drawer, sa mga cabinet, wala. Napaupo siya sa kanyang upuan, hinahapo. Saan ito itatago ni Lorena? Saan itatago ng isang taong tuso ang pinakamahalaga niyang alas? Ang kanyang mga mata ay gumala sa paligid ng silid at napako ito sa isang hilera ng mga lumang libro sa likod ng kanyang mesa. Mga librong hindi naman niya binabasa, mga palamuti lang. Lumapit siya at hinila ang isa. Matigas, nakadikit ito. Sinubukan niya ang isa pa, ganoon din. Naintindihan niya, isang pekeng pader. Ginamit niya ang kanyang lakas para hilahin ang buong estante at ito ay bumukas na parang pinto. Nagpapakita ng isang maliit at nakatagong safe sa likod. Alam niya ang kombinasyon, ang kaarawan ni Mateo. Binuksan niya ang safe. Sa loob, may ilang alahas at isang simpleng folder na walang label. Kinuha niya ito. Umupo siya sa kanyang mesa. Binuksan ang folder at binasa ang unang pahina. Hindi ito isang kontrata para sa investment. Nakatype sa itaas, sa malalaki at matapang na letra, Special Power of Attorney. Binasa niya ang mga nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Ang mga legal na terminolohiya ay nagsasayaw sa kanyang harapan, bumubuo ng isang larawan ng ganap na kataksilan. Ibinibigay niya kay Lorena. Ang kanyang asawa, Lorena Nogueira, ang buo at hindi mababawing kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng kanyang ari-arian, negosyo at pananalapi. Sa kaganapan ng kanyang pisikal o mental na incapacitation, pagkawala ng kakayahan, biglang nag-ugnay ang lahat. Ang pagpapalabas na ulyanin ng kanyang ina, ang pagkuha ng isang psychiatrist, ang rekomendasyon na ilagay ito sa isang institusyon. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pera. Ito ay tungkol sa pagkuha ng lahat. Ang plano ay ideklara na wala nang kakayahang mag-isip si Gustavo gamit ang isang pekeng diagnosis o marahil, mas malala pa. At kapag nangyari iyon, si Lorena, armado ng papel na ito, ang magiging reyna ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi na siya makahinga. Ang papel sa kanyang kamay ay hindi na lang papel. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pagkatao. Ang buong buhay niya, kasama si Lorena, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako, ay isang malaking kasinungalingan. Isa siyang tanga. Isang bulag na tanga. Sa gitna ng kanyang pagkagimbal, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Lorena. May dalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang nangiti ay asing liwanag ng araw. Mahal, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Sabi nito sa isang malambing na boses. Anong ginagawa mo? Nag-angat ng tingin si Gustavo mula sa papel. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya nakita ang babaeng kanyang minahal. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang mangangaso na nakatingin sa kanyang biktima. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mabigat, halos nakakasakal. Ang ngiti ni Lorena ay dahan-dahang naglaho habang nakikita niya ang papel sa kamay ni Gustavo.
At pagkatapos ay ang bukas na safe. Sa likod nito, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa pagkagulat. Bago ito napalitan ng isang malamig na ekspresyon na hindi pa nakikita ni Gustavo dati. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. "Ipaliwanag mo to," sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Itinaas niya ang special power of attorney. "Ano ang ibig sabihin nito, Lorena?" Hindi sumagot si Lorena. Sa halip, maingat niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, na lalong nagpagalit kay Gustavo. "Wala ka bang sasabihin?" Sigaw niya. Hindi na mapigilan ang sarili. Tumayo siya. Ang upuan ay tumumba sa likod niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagnanakaw, ang pagkulong sa sarili kong ina para mamatay, at ito ang grand plan mo, di ba? Hintay na lang na ideklara akong baliw para makuha mo ang lahat? Huminga ng malalim si Lorena. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay walang bahid ng pagsisisi. "Hindi mo maiintindihan." "Ang alin?" "Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ko minahal ang isang halimaw na tulad mo." Halimaw? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorena. "Ako ang halimaw? O ikaw, na nabubuhay sa toreng ito, na hindi alam kung ano ang pakiramdam ng maging basura? Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na tapak-tapakan dahil lang sa wala kang pera. Ang lahat ng ito," ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid, "ay insurance ko, proteksyon para sa sarili ko, at para kay Mateo, para hindi kami bumalik sa impyernong pinanggalingan ko. Kaya ninakawan mo ako, kaya muntik mo nang patay ng nanay ko?" Hindi makapaniwalang tanong ni Gustavo. "Ang nanay mo." Dumura halos si Lorena sa pangalan. "Isa siyang simbolo ng lahat ng kinamumuhian ko. Laging nakatingin sa akin na para bang hindi ako karapat-dapat. Ginawa ko ang dapat gawin." Hindi na makapagsalita si Gustavo. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay galit. Ito ay paghihiganti. Tumalikod si Gustavo, hindi na niya kayang tingnan ang mukha nito. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang tumawag ng pulis. Kailangan niyang ilayo si Mateo dito. "Tapos na tayo, Lorena," sabi niya. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin dito. "Bukas na bukas din, aalis ka sa bahay na ito. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Narinig niya ang mga hakbang nito papalapit. "Gustavo." Ang boses nito ay nagbago. Naging malambing muli. Puno ng pagsusumamo. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang braso. "Mahal, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Natakot lang ako. Huwag mo namang gawin to sa atin." Humarap siya para itulak ito palayo. Ngunit natigilan siya sa nakita niya sa mukha nito. Hindi ito pagsisisi. Ito ay determinasyon. Isang huling desperadong sugal. Tumakbo ito palabas ng silid. "Lorena!" Sigaw niya, ngunit huli na. Narinig niya ang isang sigaw mula sa ibaba. Sigaw ng isang bata, si Mateo. Parang kidlat na tumakbo si Gustavo palabas ng opisina, pababa ng hagdanan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa kaysa kanina. Bawat yapak niya sa marmol na hagdanan ay isang dagundong ng takot. Naabutan niya ang eksena sa sala. Si Mateo, ang kanyang anak, ay nakaupo sa sahig. Umiiyak habang sapo-sapo ang kanyang tiyan. Sa tabi nito ay si Yaya Melba, ang mukha ay putlang-putla. At si Lorena, nakaluhod sa tabi ni Mateo. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang buhok ay magulo. Mukha siyang isang Madonna na nagdurusa, isang ina na nawawasak ang puso. "Anong nangyari?" sigaw ni Gustavo. Tumingala si Lorena. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon at sakit. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng gatas na natapon sa sahig. At sa kabilang kamay,
Iwinawagayway niya ang isang maliit na bote ng gamot. Si Mama! Humagulgol si Lorena. Nakita ko siya. Nakita ko siyang may inihahalo sa gatas ni Mateo. Sinubukan ko siyang pigilan pero itinulak niya ako. Lumingon si Gustavo sa direksyon ng kusina. Doon, nakatayo ang kanyang ina. Si Clarice, nakagagaling lang sa ospital kaninang hapon sa sarili niyang kagustuhan. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. Ang mukha ay isang maskara ng pagkagimbal at hindi makapaniwala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa eksena sa harapan niya. Hindi totoo yan. Bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Lorena. Tumayo ito at hinarap si Clarice. Nakita kita. Nakita ko ang galit sa mga mata mo. Nagseselos ka sa akin kaya gusto mong saktan ng bata. Halimaw ka. Anong bote yan? Tanong ni Gustavo. Ang kanyang bodes ay garalgal. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang nangyayari. Hindi ko alam, sabi ni Lorena. Umiiyak pa rin. Natagpuan ko to sa ilalim ng unan niya kanina. Akala ko, bitamina lang. Hindi ko akalain na gagamitin niya to para lasunin ang sarili niyang apo. Kinuha ni Gustavo ang bote mula sa kamay ni Lorena. Isa itong bote ng pampatulog na may malakas na dosage. Ang buong mundo ni Gustavo ay umikot. Tumingin siya sa kanyang ina. Si Clarice ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamakaawa. Puno ng katotohanan na walang gustong makinig. Gustavo, anak, maniwala ka sa akin. Hindi ko gagawin yan. Pakanan niya ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lorena, na ngayon ay yakap-yakap si Mateo na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang imahe ng isang ina na pinoprotektahan ng kanyang anak. Ang ulat ng auditor. Ang special power of attorney. Ang mga iyon ay nasa itaas, sa kanyang opisina, mga papel, mga numero, ngunit dito sa ibaba, sa kanyang harapan, ay ang kanyang anak na nasasaktan. Ang isip niya ay sumisigaw ng isang bagay. Ito ay isang patibong. Ngunit ang puso niya, bilang isang ama, ay sumisigaw ng iba. Paano kung totoo? Paano kung tama si Lorena? Paano kung ang pagdurusa ng kanyang ina ay nagtulak dito sa isang madilim na lugar? Paano kung ang pagkamuhi nito kay Lorena ay naibaling nito sa isang inosenteng bata? Ang doktor ay nagsabi, senile paranoia with bouts of aggression, hindi makakapanakit ng sarili o ng iba. Ang pagdududa, kahit isang maliit na porsyento lang, ay isang lason na mas mabisa pa kaysa sa gamot na nasa bote. Patawag kayo ng ambulansya, sigaw niya kay Yaya Melba na natatarantang kinuha ang telepono. Lumuhod si Gustavo at binuhat si Mateo. Ang bata ay humagulhol sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Lorena na nakatingin sa kanya na may pasasalamat. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay napasandal na sa pader. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang mukha ay larawan ng ganap na pagkatalo. Sa sandaling iyon, habang hawak niya ang kanyang umiiyak na anak, nakatingin mula sa kanyang taksil na asawa patungo sa kanyang ina na ngayon ay mukha ng kontrabida sa mata ng lahat. Naramdaman ni Gustavo na nawala na ang lahat. Ang katotohanan ay naging isang salamin na basag at bawat piraso ay sumasalamin sa isang bersyon ng bangungot. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Hindi na niya alam kung sino ang biktima at kung sino ang salarin. Ang tanging alam niya ay nabigo siya. Nabigo siya bilang isang anak at marahil nabigo rin siya bilang isang ama. Ang ospital. Muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi ito ang galit at pagkalito na naramdaman niya noong una siyang pumasok dito para sa kanyang ina. Ito ay isang uri ng manhid na kawalan ng pag-asa. Mabilis na naasikaso si Mateo, isang mild sedative lang pala ang naibigay
Ayon sa mga doktor, sapat lang para sumakit ang tiyan at makaramdam ng pagkahilo, ngunit hindi nakamamatay. Magiging maayos din daw ang bata. Nakahinga ng maluwag si Gustavo, ngunit ang ginhawa ay panandalian lang. Ang tanong ay nananatili, paano napunta ang sedative sa gatas ng kanyang anak? Sa waiting area, umupo si Lorena sa tabi niya. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang braso. Sabi ko naman sa'yo, Gustavo, may problema na talaga si Mama. Mabuti na lang at naagapan natin. Paano kung hindi na niya itinuloy, bagkus ay sumandal na lang sa kanyang balikat at nagkunwaring umiiyak. Ngunit hindi na siya niyakap pabalik ni Gustavo. Ang kanyang isip ay blangko. Ang ingay ni Lorena ay parang ugong na lang sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe ng kanyang ina kanina, nakasandal sa pader. Ang mukha ay basag sa pagkatalo. Gustavo, anak, maniwala ka sa akin. Ang pagmamakaawa sa boses nito, ang desperasyon sa mga mata nito. Posible bang magsinungaling ang mga matang iyon? Habang yakap niya si Matthew kanina, habang dinadala niya ito sa sasakyan, may bumulong sa isip niya. Isang maliit na tinig ng katinuan sa gitna ng kaguluhan. Ang nanay mo, na halos hindi na makalakad ng tuwid, paano niya magagawang makipag-agawan sa isang malakas na babae tulad ni Lorena? Ang nanay mo, na buong buhay na nag-alaga sa'yo, paano niya magagawang saktan ang sarili niyang apo? Ang pag-ibig niya para kay Mateo ang nagligtas sa kanya. Ang pag-aalala niya bilang isang ama ang nagbigay linaw sa kanyang isipan. Oo, tungkulin niyang protektahan ang kanyang anak. Ngunit hindi sa pamamagitan ng pagiging bulag. Kailangan niya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi maikakaila. Uuwi na tayo, sabi ni Gustavo. Dahan-dahang inalis ang kamay ni Lorena sa kanyang braso. Iuuwi na natin si Mateo at si Mama. Nagulat si Lorena. Ano? Pero Gustavo, delikado? Paano kung ulitin niya? Ako ang bahala. Putol niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na matagal nang nawala. Sa ngayon, ang gusto ko ay magkasama tayong lahat sa iisang bubong. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Gustavo. Si Lorena ay panayang salita. Nagpaplano kung paano nila babantayan si Clarice. Ngunit hindi na siya nakikinig. May sarili na siyang plano. Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Lorena na ihatid si Mateo sa silid nito at samahan hanggang sa makatulog. Si Clarice naman ay tahimik na umakyat sa sarili niyang kwarto ni hindi siya tiningnan. Ang sakit sa mga mata nito ay parang mga kutsilyong tumutusok sa puso ni Gustavo. Nang sigurado na siyang abala si Lorena, kumilos siya ng mabilis. Kinuha niya ang isang maliit na device mula sa kanyang briefcase, isang high-tech voice recorder na kasing liit lang ng isang butones. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang ina. Naabutan niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Nay! Bulong niya. Lumingon ito. Nagulat. Walang sinabi si Gustavo. Lumuhod siya sa harapan nito. Kinuha ang kamay nito at hinalikan ito. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Isang tahimik na paghingi ng tawad sa kanyang pagdududa. Pagkatapos, mabilis niyang idinikit ang maliit na recorder sa ilalim ng kama, sa lugar na hindi makikita. Itinuro niya ito. Pagkatapos ay itinuro ang kanyang tainga at nagsignal na manahimik. Naintindihan ni Clarice. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang bumalik sa mga mata nito. Lumabas siya ng silid at sinalubong si Lorena sa pasilyo. Nakausap ko na si Mama, sabi niya. Pilit na pinapalambot ang kanyang mukha para magmukhang pagod at talunan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Tama ka. Siguro nga kailangan na natin siyang dalhin sa isang facility bukas. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Lorena, kahit na sinubukan niya itong itago. Ginagawa natin ang tama, mahal. Alam ko, sabi niya.
Magpapahangin lang ako sa labas. Hindi siya nagpahangin. Umupo siya sa loob ng kanyang madilim na sasakyan na nakaparada sa driveway. Ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa live feed ng voice recorder at naghintay. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa recording. "Gising ka pa pala, matanda." Ang boses ni Lorena, ngunit iba na ito. Walang lambing, puro lason. "Narinig mo ba ang anak mo? Sa wakas, natauhan na rin siya. Bukas, dadalhin ka na sa lugar na nababagay sa'yo. Isang lugar para sa mga baliw." Narinig ni Gustavo ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina. "O ano, iiyak ka na lang?" Tawa ni Lorena. "Sayang at hindi ka pa namatay sa bodega. Pero ayos lang. Mas masaya ito. Mas masakit ang makita kang mabulok sa isang mental hospital habang ako, ninanamnam ang lahat ng yaman na dapat ay para sa'yo. Hayop ka," sabi ni Clarice sa pagitan ng mga hikbi. "Bakit, Kit? Bakit?" "Dahil kaya ko," sagot ni Lorena. "At dahil pare-pareho lang kayong mga mayayaman, mapangmata. Akala ninyo kung sino kayo. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Isang talunan, isang baliw sa mata ng sarili mong anak. At ako ang reyna. At walang sino man, lalo na ang isang inutil na matandang tulad mo, ang makakapigil sa akin." Hindi na kinaya ni Gustavo. Pinatay niya ang recording. Umupo siya sa dilim ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan o pagkalito. Ito ay mga luha ng dalisay na galit. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang paggising ni Gustavo kinaumagahan ay hindi ang karaniwang pakiramdam ng pagod. Ito ay isang malamig, matalim na kalinawan. Ang katahimikan ay nagbalik sa kanyang kaluluwa. Ang pagdududa ay tuluyan nang nawala. Pinalitan ito ng isang matibay na determinasyon. Nagahit siya at nagbihis ng kanyang pinakamahusay na suit. Hindi ito suit ng isang CEO na pupunta sa isang board meeting. Ito ay ang baluti ng isang mandirigma. Tinext niya si David Santos. "Nasa loob ang lahat. Ihanda mo ang lahat. At dalhin mo ang isang taong kailangan natin." Pagkatapos, gumawa siya ng tawag sa isang taong hindi niya kailanman inakalang tatawagan niya sa ganitong paraan. Isang abogado at isang kaibigan mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Sa pagbaba niya sa hagdan, naabutan niya si Lorena sa kusina na naghahanda ng almusal. Ang ngiti nito ay mas matamis kaysa dati. "Mahal, gumawa ako ng pancake," sabi nito. "Kumain muna tayo bago mo ayusin ang pagpapa-admit kay Mama." "Huwag kang mag-abala," sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon. "May inayos na akong meeting ngayong umaga. Kailangan nating makumpleto ang lahat ng papeles." "Anong papeles?" tanong ni Lorena, nagulat. "Ang mga papeles na magbibigay ng kapayapaan sa pamilyang ito," sabi niya, habang dahan-dahang tumitingin sa kanyang ina na nakaupo na rin sa mesa. "Kailangan nating mag-usap bilang pamilya at sa harap ng ating mga legal na kinatawan." Bago pa man magtanong si Lorena, tumunog ang doorbell. "Inimbitahan ko na rin si Rafael," sabi ni Gustavo, naglakad patungo sa pinto. Dahil ang mga isyu sa pamilya dapat ayusin ng buo. Pumasok si Rafael na naguguluhan. Sinundan siya ni David Santos at ng isang legal counsel na nagdadala ng mga seryosong folder. "Anong nangyayari rito, Gustavo?" tanong ni Lorena. Ang kanyang tinig ay nagsisimula nang tumaas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Umupo si Gustavo sa dulo ng mesa. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim. "Isang family conference, Lorena, tungkol sa mga transaksyon at tungkol sa kalusugan ni Mama. At syempre, tungkol sa katotohanan." "Wala akong inaarugan na transaksyon na kailangan kong ipaliwanag," sabi ni Rafael
Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang panginginig sa kanyang mga kamay ay halata. Tumawa si Gustavo, isang mapait na tunog. Huwag tayong magsinungaling, Rafael. Alam na natin ang lahat. At doon, nagsimula ang paghaharap. Inilabas ni David ang ulat ng audit, nagpapakita ng mga detalyadong fund transfer. Ang mukha ni Rafael ay namutla. Wala akong kinalaman dyan. Frame up yan. Sigaw ni Rafael. Lumingon siya kay Lorena na para bang humihingi ng tulong. Ngunit nagkibit-balikat lang si Lorena. Huwag mo akong idamay sa mga kasalanan mo, Rafael. Hindi kita inutusan. Sinusubukan pa rin niyang ipagtanggol ang sarili, gamit ang huling piraso ng kanyang pagkukunwari. Napangiti si Gustavo, mapanghamon. Magaling mag-isip, Lorena. Pero ang kasinungalingan mo ay may boses. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Dahan-dahan niyang pinindot ang play. Ang silid ay napuno ng boses ni Lorena. Ang boses na malamig, puno ng pagmamataas. Nagpapaliwanag kung paano siya nagplano, kung paano niya ikinulong si Clarice at kung paano niya sinubukang sirain ang kredibilidad nito. Ang makita kang mabulok sa isang mental hospital habang ako, ninanamnam ang lahat ng yaman na dapat ay para sa'yo. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Lorena. Ang kanyang pagiging kalmado ay gumuho. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa inosenteng pagpapanggap patungo sa purong kasamaan. Sobra na yan! Sigaw ni Lorena. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay tumumba. Lumapit siya kay Gustavo na may nag-aapoy na galit sa mga mata. Sinubukan niyang hablutin ang telepono. Hindi na, Lorena, sabi ni Gustavo. Ang kanyang boses ay matatag. Inilayo niya ang telepono. Narinig na ng lahat, pati na ang tungkol sa special power of attorney na pinirmahan ko. Ang plano mo ay walang butas, maliban sa isang bagay. Ang pag-ibig ko sa nanay ko at ang pag-ibig ko sa anak ko. Lumingon siya sa pinto. Pumasok na kayo. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis at isang babae na nakasuot ng suit ng NBI. Nagulantang si Lorena. Wala kayong karapatang pumasok dito, sigaw niya. Lumapit ang babae sa NBI. Lorena Nogueira at Rafael Cruz, kayo ay inaaresto sa salang attempted murder, serious illegal detention, at malversation of funds. Si Rafael ay napaupo sa sahig, umiiyak. Ngunit si Lorena ay hindi umuwi. Tumawa siya. Isang tawang puno ng kabaliwan. Hindi pa tapos to, Gustavo? Sigaw niya habang ina-escort siya palabas ng mga pulis. Babawiin ko ang lahat. Sisiguraduhin kong wala kang matitira. Tiningnan ni Gustavo ang kanyang asawa, ang babaeng minahal niya, na ngayon ay umaalis sa bahay na parang isang kriminal. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging kapaitan. Lumingon siya sa kanyang ina, na tahimik na lumuluha sa mesa. Lumapit siya at yumakap dito. Patawarin mo ako, Nay, bulong niya. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Niyakap siya pabalik ni Clarice. Nahanap mo ang lakas, anak. Iyan ang mahalaga. Ang bahay ay tahimik na muli. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng kasinungalingan. Ito ang mapayapang katahimikan ng katotohanan. Makalipas ang ilang buwan, ang balita tungkol sa Nogueira scandal ay unti-unti nang nawawala sa mga headline. Napalitan ito ng iba pang mga iskandalo at bagong mga kwento ng pag-asa at trahedya na likas sa mabilis na mundo. Si Lorena at Rafael ay nakulong, naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang mga ebidensya ay sapat na at ang katarungan ay tiyak na makakamit. Ngunit para kay Gustavo, ang paglipas ng panahon ay hindi lamang tungkol sa pagkalimot ng publiko. Ito ay tungkol sa paghilom. Ang mansyon, na dati ay isang kulungan ng kasinungalingan, ay dahan-dahang nagiging tahanan muli. Ang bawat sulok, bawat silid, ay may dalang alaala ng sakit. Ngunit ngayon, bawat isa rin ay may dalang pag-asa ng bagong simula.
Binalik na niya ang lahat ng mga painting at dekorasyong itinago ni Lorena. Ang mga halaman sa hardin na pinabayaan sa ilalim ng pamamahala ni Lorena ay unti-unting muling sumisigla dahil sa pag-aalaga ni Clarice. Si Clarice, ang kanyang ina. Bumalik na ang ningning sa mga mata nito. Bagamat hindi pa rin ganap na malakas, ang kanyang pagtawa ay naririnig na ulit sa bahay. Ang kanyang presensya ay parang mainit na kumot na bumabalot sa pamilya. Isang hapon, nakaupo si Gustavo sa hardin malapit sa kanyang ina na nagdidilig ng mga orchids. Nakatingin siya sa asul na kalangitan, ang simoy ng hangin ay banayad. "Kumusta na ang pakiramdam mo, Nay?" tanong niya. Lumingon si Clarice. Ngumiti. Ang kanyang muka ay may mga kulubot pa rin. Ngunit ang mga mata nito ay puno na ng kapayapaan. "Mas mabuti na ako, anak. Lalo na ngayong malaya na ako. Malaya na tayo." Isang buntong hininga ang kumawala kay Gustavo. "Patawarin mo ako, Nay. Sa lahat. Sa pagiging bulag ko. Sa pagdududa ko sa'yo." Lumapit si Clarice at hinawakan ang kamay niya. "Shh! Hindi mo kailangang humingi ng tawad, anak. Ang mahalaga ay sa huli. Pinili mo ang katotohanan. Iyan ang nagpalakas sa akin. Ang pagmamahal mo." Naramdaman ni Gustavo ang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng pagtanggap at pagpapatawad. "Papa!" Isang maliit na boses ang sumigaw. Si Mateo. Tumakbo ito papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng saya. Ang bata ay nagiging masigla na muli. Ang trauma ay unti-unting nawawala. Nababalutan ng pagmamahal ng kanyang ama at lola. Binuhat ni Gustavo si Mateo at inilagay sa kanyang kandungan. "Ano yan, anak?" May hawak si Mateo na isang drawing. Isang drawing ng 3 tao. Isang malaking tao, isang matandang babae, at isang maliit na bata. Lahat sila ay nakangiti sa ilalim ng isang malaking araw. "Ito po tayo, Papa," sabi ni Matthew. Ipinapakita ang drawing. "Ako, ikaw, at si Lola Clarice." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gustavo. Iyan ang kanyang pamilya. Hindi perpekto, may mga sugat, ngunit buo at totoo. "Ang ganda naman, anak," sabi ni Gustavo at hinalikan ang ulo ni Matthew. Inabot ni Clarice ang drawing at tiningnan ito ng may pagmamahal. "Napakagaling ng apo ko. Isang masterpiece." Umupo silang 3 doon sa ilalim ng araw, sa gitna ng namumukadkad na hardin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gustavo ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang kapayapaang ibinigay ng kasinungalingan, kundi ang kapayapaang bunga ng katotohanan. Hindi na siya naghahanap ng isang perpektong pamilya. Ang hinahanap niya ay isang tunay na pamilya. At natagpuan niya iyon sa pagmamahalan niya para sa kanyang ina at sa pagmamahal niya para sa kanyang anak. Ang kayamanan niya ay hindi na nasusukat sa mga tore na kanyang itinayo, kundi sa mga puso na kanyang binabantayan. "Papa," sabi ni Mateo, humikab. "Pwede po ba tayong magbasa ng kwento mamaya?" "Oo naman, anak," sagot ni Gustavo at mahigpit na niyakap ang bata. "Babasahan kita ng kwento at sisiguraduhin ko na ang kwentong yon ay may masayang katapusan." Napakunot ang noo ni Clarice. "Magandang ideya yan, anak. At ako, gagawa ako ng merienda." Ngumiti si Gustavo. Ito ang simula ng bagong kabanata. Hindi ito madali. Maraming pagsubok pa ang darating. Ngunit ngayon, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Kinagabihan, habang binabasahan niya si Mateo ng kwento sa ilalim ng lampara, naramdaman niya ang isang pamilyar na tunog, ang kanyang cellphone. Nag-vibrate ito sa bedside table. Kinuha niya ito, isang tawag, mula sa isang numero na matagal na niyang hindi nakikita. David Santos. "Gus?" Ang boses ni David, mas masigla kaysa dati. "Kumusta na kayo dyan?" "Maayos na, David," sagot ni Gustavo.
Ang kanyang boses ay malumanay. Mas maayos na kaysa sa dati. Buti naman, sabi ni David. Nag-iisip ako, Gus. Narinig ko na naghahanap ka raw ng bagong chief accountant. May kilala ako. Isa siyang napakagaling na accountant. Matapat at pinagkakatiwalaan. Interested ka ba? Napangiti si Gustavo, isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Mateo na mahimbing nang natutulog at pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na handa nang bumuo muli. Oo, David, sabi ni Gustavo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Interesado ako. Sabihin mo sa kanya, bukas may bagong simula. Ibinaba niya ang tawag. Tumayo siya, lumapit sa bintana at tiningnan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang kanyang mga tore, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang mga tore ng kanyang kasakiman. Ito ang mga tore ng kanyang pag-asa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong imperyo, kundi sa kung gaano kakatatag makatayo muli pagkatapos ng bagyo. At ngayon, si Gustavo Nogueira ay handa na. Handa na siyang itayo ang kanyang bagong imperyo, isa na nakabatay sa katotohanan, sa pagmamahal, at sa isang bagong simula.